nakalubog sa tubig pa. Yan na naman ang sinasabi ko sa'yo. At sasabihin ka na. Sasabihin ako eh. Wala kasi yung EBP. Naipalabas na. Naipalabas na. Pero babalikan mo. Pero binabaha. Di ba? Kawawa ba o hindi? Kaya tayo ngayon sumisigaw. Gusto natin mabigyan sila ng hustisya. Hustisya! 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 Pero yung mga nagnakaw, binabaharin. Binabaharin ba? Oo, binabaharin. Binabaha ng ano? Wag na. Mga kababayan, may babanggitin kami sa inyo. Ano? Kasi kanina binanggit na namin to pero may hindi pa nakarinig. Nagtataka sila bakit daw tayong mga Iglesia ni Cristo narito at nagrarally. Bagamat tayo yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, tayo po ay mga Pilipino rin. Pilipino po ba tayo? Kami Pilipino rin. Kami Pilipino rin. Ninakawan din tayo. Ninakawan na ba tayo? Sigaw namin, kami ninakawan din. Kami ninakawan din. Kami ninakawan din. Ngayon, teka muna, may gagawin ko. Doon sa mga ninakaw, di ba? Yung perang ninakaw, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Doon sa nagnakaw, anong dapat gawin? Anong dapat gawin? Para malaman natin kung sino talaga yung mga dapat ikulong na yan, dapat maging transparent. Dapat ipakita yung investigasyon. Huwag itago! Sigaw! Huwag itago! At para tayo ay bigyan lang ng linaw na ginagawa natin ngayon dito, kapatid na Jerry, ay tawagin na natin. Apo, ngayon pong magsasalita po sa atin para bigyang linaw po ang ilang mga issues tungkol po sa nagaganap na napakalaking nakawan sa kabangyaman po ng ating bansa. At nang ginagawa natin ngayon na pagkasama-sama para ihayag ang ating damdamin. Apo. Bagay natin. Hindi yung tayo naninira. Inihayag lang natin ang ating damdamin. Damdaming pagod na sa ginagawang pagnanakaw sa atin. Tawagin na natin. Tawagin na natin ang kapatid na Edwin Zabala. Palakpakan po natin. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang na gawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo, ilantad ang katiwalian, tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang
ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple, ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala, mga kababayan, may ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo kung nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ang katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ng mga makapangyarihan, eh hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung
mga hakbang na ginawa ng komisyon. Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video ng mga ilang buwan ng binabaha. Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na datnan. Sabay-sabay po sabihin natin, makonsensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhan ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa pool at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan! Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid?
malinaw po, napakalinaw po ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pagtakip sa tunay na issue. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo, tayo pa ang inaakusahan. Payag kayo? Payag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahal. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? Mahal ba natin ang ating bayan? Ilantad ang katotohanan. May camera po dito. Tatakpan mo. Kaya't ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan? Sa tuwing nananahimik po tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabwat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? Pinapayagan natin na patuloy na abusuhin ng mga kawatan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ang pansin? Mga kawatan! Kaya ngayon, tumitindig po tayo, mga kababayan. Ipinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang totoo. Dahil sa liwanag ng katotohanan, doon lamang muling mabubuo ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kaya, habang isinisigaw natin ang ating mga panawagan, kasabay